sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa sandaling yun, bigla na lang naglabas ang spirit system ng mga bihirang gamit habang masiglang nagsalita. Ayos, paano kung tulungan ng system na to si Liu Qingyan? May paraan ako para iangat ang cultivation realm niya, kaya kung dalhin siya sa tribulation realm sa loob lang ng ilang minuto. Pero agad siyang pinatulan ni Wang Yang na nakahiga pat mariing tumanggi. Hindi pwede, kumras ang braso ng spirit system, halatang naiinis. Lord Host, kung ayaw mong magsikap di huwag, pero bakit pati iba pinipigilan mong umangat? Napasapaw ng noo si Wang Yang at napabuntong hininga. Wala ka talagang alam, system, ang San Yuan Wen Kui ay hindi labanan ng mataas na realm, kundi kung sino ang mas mahusay magpigil ng kapangyarihan. Napataas ang kilay ng spirit system, sabik marinig ang kasunod. Sige nga, pakinggan natin yang bago mong kalokohan. Tumingin si Wang Yang sa kanya, taas noong naglahad. Kung mataas nga ang cultivation realm mo pero kulang ka naman sa ibang aspeto, matatalo ka rin ng kalaban sa parehong antas. Si Qingyao ay hindi katulad ko, kailangan niyang malinang pa ang kanyang kasanayan, dadaan siya sa hirap para makuha ang tunay na tagumpay. 10 taon nang lumipas, seryosong nag-eensayo si Liu Qingyao ng kanyang sword technique. Pawis ang noo pero matalim ang kanyang paningin. Kulang pa, hindi pa sapat, dapat mas dalisay ang sword intent ko, hindi ako pwedeng mabaigo kay Master. Sa isang iglap, sinubak niya ang ultimate na galaw, One Sword Sunders the Heavenly Prison, isang atake na literal na bumasag sa dalawang bundok. Nang magtagumpay, agad siyang tumakbo kay Wang Yang. Master, nagawa ko na, nahasa ko na ang teknik. Nangiti si Wang Yang habang hawak ang payong, Qingyao, mahusay, tapos na ang training natin. Tara, magpahinga naman tayo. Mula sa gilid, napakunot-nuo ang spirit system. Teka, magpapahinga pa kayo. Ikaw, Lord Host, wala ka namang ginawa mula kanina. Walang imik si Wang Yang, ni hindi nagbago ang ekspresyon. Tumahimik ka nga, ang dal-dal mo, at sabay silang lumabas mula sa ephemeral floating world realm. Paglabas nila, nasalubong sila ni Qing Sheng na may halong pagtataka sa boses. Master, Senior Sister, ang bilis niyo naman lumabas. Tumindig ng tuwid si Wang Yang, ang mga kamay nasa likuran, habang tahimik na nakatayo sa tabi niya si Liu Qingyao. Samantala, agad lumapit si Liu Yao kay Wang Yang, may halong pagtataka sa kanyang boses. Master, paano po kayo nakalabas agad? Isang araw pa lang ang nakalipas. Pero sa kanyang isipan, hindi siya mapakali, sobrang nag-iba si Senior Sister, ang lakas ng aura niya. Parang napakataas na ng realm niya. Napakunot ang noo ni Liu Qingyao at hindi makapaniwala. Ano, isang araw lang, nag-cultivate kami ni Master sa loob ng 10 taon. Sumabat si Lin Qingsheng, seryoso ang mukha, Senior Sister, isang araw lang talaga ang lumipas sa labas, paano naman kami magkakamali? Walang pag-aalinlangang ngumiti si Wang Yang at ipinaliwanag. Isang araw sa labas, 10 taon sa loob, yan ang epekto ng ephemeral floating world realm. Nagulantang si Lin Qingsheng at napamulat, isang araw equal 10 taon, masyado nang lumalabag yan sa mga batas ng langit. Agad namang lumapit si Wang Yang sa kanya at nag-utos. Qingsheng, umuwi ka muna at maghanda ngayong gabi, bukas, sabay tayong papasok sa cultivation realm. Tumango agad si Lin Qingsheng, bahagyang yumuko ng may galang. Opo, Master, paghahandaan ko po ito ng mabuti. Sa tabi, hindi na napigilan ni Liu Yao at Shen Yanxia ang kilig at inggit, sabay sabing, Hi, si Senior Sister Qingsheng ay papasok na sa secret realm, inggit na inggit ako. Master, kailan naman po kami, gusto rin po naming palakasin ang sarili naming cultivation. Ipinikit sandali ni Wang Yang ang kanyang mga mata, at may bigat sa tinig niyang sagot. Huwag kayong mag-alala, darating din ang panahon niyo. Pero sa ngayon, kailangan munang palakasin ng Senior Sister niyo ang realm niya, para sa nalalapit na San Yuan Wen Kui. Nagpasalamat agad sina Shen Yanxia at Liu Yao, sabay yumuko. Salamat po, Master. Maya-maya, dumating si Wu Xuanji, bitbit ang lakas ng loob at sigasig. Master, gusto ko rin sumama, napalingon si Wang Yang, may halong inis sa tinig. Huwag kang manggulo rito, Wu Xuanji. Makalipas ang ilang sandali, naiinip na si Wang Yang habang nakatayo sa lilim ng punong halos walang dahon, napabulalas siya. Ang weird, nasaan na kaya si Qingsheng? Hindi siya madalas malate. Sumabat agad ang spirit system na nakapamewang at nakakros ang mga braso, baka kasi nadapuan na rin siya ng tamad virus mo,
Lord Host, at sa mismong sandaling yun, dumating si Lin Qingsheng, hingal, pawis, at may dalang isang sako ng gamit na halos di niya makarga. Master, paumanhin po, nahuli ako. Napataas ang kilay ni Wang Yang habang nakatitig sa sakong halos kasing laki ng tao. Bakit ang dami mong dala? Lilipat ka na ba ng bahay? Walang kaatubiling humarap si Lin Qingsheng kay Wang Yang, hawak ang matigas na determinasyon habang medyo nagtataka. Master, di ba 10 taon tayong magtatagal sa loob? Dala ko to, malinis na damit, cultivation pills, at mga specialty na bigay ni na Yuyaw at Yangsha, pati. Pero bago pa siya makatapos, agad siyang pinutol ni Wang Yang. Wala nang kailangan dalhin pa, iwanan mo yan lahat. Kumpleto na ang lahat ng kailangan mo sa loob. Samantala, sa likod ng bundok ng Golden Pavilion Palace, isang napakalakas na tinig ang dumagundong sa buong sekta, ang anak ko. Nayanig ang paligid, ang mga disciples at elders agad na nagtungo sa plaza, nakatingin sa isang matinding presensya sa kanilang harapan. Sa isip-isip nila, ang lakas ng aura ng Sect Master ngayon, tila sobra ang breakthrough niya sa realm. Lumabas na rin sa wakas si Sect Master mula sa pag-iisa, tingnan natin kung paano papalpak si matandang Shi ngayon, bulong pa ng isa. Mataas ang tinig ng Sect Master habang tinitingnan ng lahat ng mariin. Ang anak ng upuang ito, pinatay, paano niyong nagawang itago ito sa akin? Isang elder ang agad na lumuhad, bahagyang yumuko. Sect Master, noon po kasi, nasa kalagitnaan kayo ng pag-breakthrough sa isolated cultivation, natakot po akong maistorbo kayo. Isang bigwas ang gamulat sa lahat, isang malutong na sampal mula sa galit na Sect Master. Simula kailan naging ikaw ang nagdedesisyon para sa mga bagay ng upuang ito? Tumayo siyang tuwid, nakasandal ang mga kamay sa likod, malamig at matalim ang boses. Ang maliit na Spirit Sword Sect, naglakas loob kayong patayin ang anak ko, panoorin niyong durugin ko sila. Isang elder ang naglakas loob na magpaalala, Sect Master, malapit na po ang Hangwen Grand Gathering, kailangan pong pag-isipan ito. Umiling ng bahagya ang Sect Master, halatang pinipigilan ng galit, kainis, halos nakalimutan ko ang bagay na yun, Hamph. Hayaan ko na munang mabuhay ang Spirit Sword Sect ng ilang araw pa. Pagkatapos, bigla siyang tumindig at nagutos, kayong lahat, maghanda na, siguraduhin niyong hindi tayo babalik sa Hangwen Grand Gathering na walang dala, sabay-sabay silang sumagot, ayon sa inyong utos.